Hallelujah. Tayo po ay magsisimula na po sa ating gawain. Pwede ba tayong tumayo at palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus? Hallelujah. Yan lang ba yung ibibigay natin sa Panginoon? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Yung pinakamalakas na palakpak para sa Kanya. Hallelujah. Na may kasamang sigaw na hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabi ng Psalms 150 verse 1 to 2, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon dahil napakabuti ng Diyos sa atin. Amen. Kaya po nagpuri tayo sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo lahat sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang KJ. Sumayaw ka naman sa Panginoon. Tumalakpak ka naman para sa Kanya. Hallelujah. Sabay-sabay. Sabay-sabay natin awitin. And there is no one like our God. There is no one like our God. Everybody sing. There is no one like our God. There is no one like everybody sing. There is no one like our God. Everybody. There is no one like our God. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Every tribe will see your glory. Every nation's bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation's bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing holy, as we're singing holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Everybody sing, come on. Praises, glory, honor, and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, praises, glory, honor, and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey yo, 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 hey yo. There is no one like our God. There is no one like our God. Come on, let's sing. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos.
Everybody sing this song. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Everybody sing this. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Hallelujah. Let's clap our hands sabay-sabay. Let everything Let everything that is spread that is spread praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that is spread that is spread praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that is spread that is spread praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. Hey, I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. Hey, this praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than sound, more than sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Come on, sabay-sabay. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, come on. Praise the Lord, oh my soul.
Jesus. Thank you, Holy Spirit. And as we sing a new song today, ayan, pwede ba natin basahin lahat ng Philippians 2 verse 4 to 6? Sabay-sabay po tayo. Who, being in every nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant. Being made in a human likeness, in being found in appearance as a human, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, the name of Jesus. Every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. Amen. He offered himself to die para sa ating lahat. Amen. Tayo dapat yung nandun sa krus ng Kalbaryo, but because of God's love to us, siya na lang, pinili niyang siya na lang yung mamatay kaysa sa atin. Amen. All of us have a spiritual debt na hindi natin kayang bayaran. Amen. But God paid it all. Amen. Pwede po nating i-shout, Jesus Christ the Lord! Hallelujah! He is worthy of all of our praises today. Come on, hallelujah! Patuloy po nating awitan ang Panginoon. Praise you, Jesus, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Jesus, you are worthy of all of our praises, Panginoon. Fill this place, Panginoon, with your presence. Hallelujah. Sabay-sabay po natin awitan ng Diyos. For the Lord
Lord. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! The name of Jesus is all powerful. You have no rival. You have no equal, oh Jesus. Because your name is the name above all names. Jesus Christ is Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy nyo kaming pinapaalalahanan, Lord, na ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang may gawa ng langit at lupa. Ang buhay po namin ay utang po namin sa iyo, Panginoon, na hindi po namin kailanman kayang bayaran. Ngayon pa man, Panginoon, sa likod po ng aming pong mga kahinaan, sa likod po ng aming pong mga pagkukulang at mga pagkakasala, pinatunayan mo, Panginoon, ang iyong pagmamahal ng ang aming Panginoong Jesus ay bumaba dito sa lupa upang tubusin ng aming mga kasalanan kahit hindi pa po namin nare-recognize na kami po ay makasalanan. That's how, Panginoon, kung gaano kalawak, Lord, ang pagmamahal niyo po sa amin. Kaya Lord, salamat po dahil po sa biyaya po ng iyong pagmamahal sa amin. Nandito kami ngayon. We are continuously celebrating, Lord, the victory of the salvation that you have given to us, Lord God. And truly, Lord God, nararanasan po namin ang patuloy pong kasiyahan, ang patuloy pong kagalakan na makasama po sa iyong banal na presensya. Sapagkat alam namin in your presence, there is fullness of joy, Panginoon. Salamat, Ama. Ikaw po ang siyang patuloy na mahayag sa aming kalagitnaan. Ikaw ang siyang patuloy naming maluwalhati at maparangalan sa pangunguna ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ikaw ang tunay pong magpahayag sa amin at kasangkapan ninyo lamang ngayong lingkod na maghahayag po ng iyong salita. Lord, sa iyo namin itinitiwala ang gawaing ito
at ikaw lamang po ang patuloy namin papupurihan at pararangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning po sa bawat isa. Pagpalang umaga po sa inyo pong lahat. Ngayon po, tayo po ay nasa huling linggo po ng buwan po ng January. Tapos na po, malapit na po siya matapos. In how many days po? Tapos na po ang buwan po ng January. So today po, ang ating pong, ang tema po natin for the entire year is Kingdom of God knows no borders. So nalalaman po natin na ang kaharian po ng Diyos ay wala po siyang borders, wala po siyang limitation po. So nakadepende ito, yung limitation nito, nalilimit lang ito because of our belief, because of our faith, because of our action po. Ano po? So, ang tema po natin for the first quarter is all about experiencing God's renewal. Ano po? As part of our spiritual preparation po. So, January, experiencing God's renewal. At ang huling topic po natin is all about time for a new mindset. Sabihin po natin, time for a new mindset. Ayan, so praise the Lord. So, sa umagang ito, sabi po ng isa pong pastor po, sabi niya, the mind, yung isipan daw po natin, is the vehicle. Ito po yung parang sinasakyan po, which our thoughts and ideas, sabi niya, become an emotion, become a beliefs, and become an action. So lahat daw po ng nangyayari po sa atin, emotion, yung ating paniniwala at nagtatranslate into action, comes from our mind. Ito yung vehicle. Halimbawa, pag ano nilagay mo dito, ipaprocess niya sa utak natin and it becomes our emotion, it becomes our belief, and it becomes our action. Kaya po, totoo yung sinabi po ni Dr. Warren Wiersbe, na sabi niya, be careful how you embrace the doctrine that you have. Sabi niya, because whatever doctrine you have, that's how you behave. Whatever doctrine you believe, that's how you behave. So kung ano daw yung doktrina na ini-embrace natin at pinaniniwalaan po natin, yun po yung nagiging behavior natin and our behavior becomes our action. Kaya makikita po natin yung pong yung mga terorista po, di ba? Meron ho silang paniniwala na pag ikaw po ay nagamit sa suicide bombing, ano po, human suicide bombing po, naniniwala sila na ikaw ay hero. That's their belief, that's their doctrine. Kaya po marami po nga nagwiwiling mamatay para yung isama sa katawan niya yung bomb. Tapos pupunta sa lugar po, sa establishment kung saan maraming tao at pasasabugin yun at makakamatay siya ng maraming tao. So maraming sumasama doon because that's the doctrine that they have. So yun yung kanilang paniniwala. Therefore, that's their behavior. So gayon din, kaya mahalaga po yung doktrina. Kaya sabi po rito, it's about time for us to have this kind of new mindset. Kasi as part of our spiritual preparation, kailangan talaga, di ba sabi po natin, every day of our life, dapat mayroon tayong renewed mind. So ang basihan po ng ating pong anointing is based from doon po sa pagre-renew po natin on a daily basis po. Hindi po yung mga naka-stack po na anointing for the past how many years po. Dapat every day, nire-renew po natin yung anointing po na yon sapagkat yun po yung kailangan po natin. So sabi po rito, marami po tayong naririnig na mga bagay-bagay po that will continue to attempt, na nag-a-attempt po sa atin na ma-influensahan po tayo kung paano natin titingnan ang sarili natin at kung paano natin titingnan ang buhay natin. Naniniwala po kayo dyan? So, yung mga naririnig natin sa labas, yung mga naririnig po natin, ito yung nag-a-attempt. Ibig sabihin, meron siyang pakay na influensyahan ka kung paano mo ngayon titingnan ang sarili mo at kung paano mo ngayon titingnan yung totality ng buhay mo. Kaya mag-ingat po tayo sa pinapakinggan po natin. Because yung pinapakinggan natin at kapag nakuha po tayo niyan at napaniwala po tayo, that becomes our behavior and that's become our action. At ganun din po ang magiging tingin natin sa ating buhay to see ourselves kung sino tayo and to see the totality of our life. So that's why, mahalaga po na ayusin natin ang pakikinig natin. And another thing po, marami din pong mga tao na nagsasabi po sa atin kung sino tayo. Diba? Maraming tao po na dinidiktahan tayo or parang
sinasabihan po tayo kung sino po tayo at kung ano dapat ang ating pong ginagawa based on their limited perspective. At kadalasan po, because mayroon silang influence sa atin, minsan po yung sinasabi po nila or madalas yung sinasabi nila becomes our behavior, becomes our belief, and becomes our action. So yun po yung mga bagay po na nakikita po natin. And another thing, yung pangatlo po, mayroon po tayong totoong kaaway na 24/7 po na hindi po tumitigil, na galit po sa ating mga Kristiyano, na galit po sa ating mga tao na nagsuko po ng buhay sa Panginoon. Nandyan po siya working to convince us na hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos. 24/7, masipag po siya, hindi siya tumitigil po na naguluhin po tayo at sabihin sa atin na wala naman tayong nagagawang mabuti. At wala talaga tayong halaga. So, ganun po yon, paulit-ulit po niya because ganun po. Pero ang pinakamaganda po nito, ang Diyos po na ating pong pinaglilingkuran, ang Diyos na pinagsukuan po natin ng buhay, because of His incredible love, yung kanyang pagmamahal po sa atin, He has given the Holy Spirit and His Word to become our guide. So kaya po, sa pagpapalit po ng mindset, mahalaga po ang function ng salita ng Diyos at ang function po ng banal na Espiritu ng Diyos. Dahil nga, sa katotohanan po, na hindi lamang po yung kaaway, maging po yung mga tao na nasa paligid natin, maging yung mga napapakinggan natin, ito yung nag-i-influence sa atin kung paano natin tingnan ang sarili natin, kung paano natin i-picture out or i-figure out ang buhay natin in totality. And because of that, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na mayroon siyang pinadala sa atin, His Word, and His Holy Spirit, our helper, para gabayan tayo at siya lang ang pakikinggan natin. Right? Kaya pa, di ba, lagi natin nasasabi, naririnig natin doon sa mga tao na may pinagdadaanan at sinasabihan siya ng mga pangit. Ang sabi niya, I do not believe to the report of the people, but I will believe to the report of what the Word of God says. Kasi ang report ng tao, hindi po siya totoo. Kung may katotohanan man siya, hindi pa rin yung final destination mo. Kasi sabi nga natin, God knows best for us. Kahit nga bilang tao, nagkakamali tayo, kahit yung pagkakamali natin, pwedeng gawin ng Diyos para sa ikabubuti natin. Therefore, hindi mo pwedeng tuldukan or i-conclude na wala kang halaga, wala kang silbi. The fact na ikaw po ay nagsuko ng buhay mo sa Panginoon, you have valuable in the eyes of God. You are the apple of the eye of God, in the eyes of God. So mahalaga ka. You are valuable po. Kaya po, kahit po may mga pagkakamali tayo nagagawa, as part of our process, pinoproseso tayo ng Panginoon. Yung outward circumstances, because of that negative or wrongdoings or decision na ginawa natin, dahil naglilingkod ka sa Panginoon, gagamitin doon yan ng Diyos ng paraan para hindi ka mapahamak, kundi para turuan ka, para magtanda tayo or mag-mature tayo para sa mga susunod na pagkakataon, pwede na tayong pagkatiwalaan ng Diyos ng mga bagay na nilaan niya sa atin bago pa tayo makaisip na kilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So, ang pakikinggan lang po natin is the Holy Spirit and the Word of God. Yun po ang binibigay po sa atin. Why? Because ang Diyos po ay nagbigay po sa atin ng ability, sabi roon, to renew our mind to the truth kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. Kung paano nararamdaman ng Diyos ang patungkol sa atin at patungkol sa katotohanan po na kung sino talaga tayo bilang kanyang mga pinili. So, yun po yung tatandaan natin. Binigyan tayo ng Diyos ng ability not just only to produce wealth. Sabi ng Deuteronomy 8:18, di ba? Ginagamit natin sa tithes and offering. But also God give us the ability and chance to renew our mind every day of our life. That's why ang renewal is on a daily basis po. Yung mga lisensya po natin, driver's license natin, 10 years yung kanyang expiration. Kaya 10 taon tayo sa ngayon bago ka uli magre-renew. Yung mga lisensya natin sa professional, 3 years po ang nilalagay. Pero nagdagdag po sila ng requirement. Hindi ka makakapag-renew pag wala kang CPD, yung continuing program. Yung ng profession mo, hindi ka makakapag-renew. Pero po, sa spiritual po natin, ang pag-renew po is not in a year, not in a week, but every day we must renew our mind. Magre-renew tayo kasi the entire day na ginawa po natin. Kaya po napakahalaga talaga nun ng Joshua 1:8. Sa umaga, basahin mo ang salita ng Diyos, unawain mo siya. Sa gabi, ganun din.
I-contemplate mo yung maghapon na nangyari, ano mga bagay na nagawa mo, ihingi mo ng tawad sa Diyos, tapos ayusin mo yung mga bagay. Nagre-reflect ka sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. So basically, ang buhay Kristiyano po, yung tagumpay sa buhay Kristiyano, nakasandal talaga doon po sa pagbabad po natin sa presensya ng Diyos. Sa pagbabad po natin sa patnubay ng banal na Espiritu ng Diyos. That's why every day, sabi po rito, we have the chance to experience the much needed renewal of our emotion, of our perspective, in our beliefs. Every day, may chance po tayo para magbago. That's why sabi ng kanta, binabago ako ng Diyos araw-araw. That's why tayo po ay in the process. Pinoproseso po tayo ng ating Panginoon. And every day, sabi po rito, ang Diyos longs. Hinahanap niya tayo to speak the truth of our identity. Gustong-gusto po ng Diyos, hinihintay tayo ng Diyos in a secret place kasi gusto niyang ipaalam sa atin yung totoong identity natin. But because we do not spend alone with our God, nalilihis tuloy yung pagtingin natin sa identity natin. Pero kapag ginagawa po natin on a daily basis po, persistently, consistently, ang ating pong pag-spend ng time alone with our God, makikita po natin na maiunawaan natin na ang Diyos ay patuloy niyang i-reveal po sa atin who you are. Sino ka bilang kanyang anak? Sino ka? Yung identity mo through His Word and through the Spirit. Kaya po sa araw na to, sa umagang ito, titingnan po natin yung kapangyarihan po ng renewal of our minds at ang sinasabi po natin, paano natin consistently mai-experience po yung tinatawag po natin renewal of our mind. It's time for our new mindset. Kailangan natin papalitan yon kasi napupuno siya. So, sabi po ng Romans 12, this is a familiar verse po na alam po ng bawat isa po sa atin. Sabi ng Romans 12:1-2, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Ang Diyos pang magpala po sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. When we renew our minds, pakinggan po ninyo, when we renew our minds, we are presenting ourselves to God as worship. Okay, pag pinapalitan po natin, ang isipan po natin, nare-renew po natin, we are actually presenting ourselves to God as a form of worship. Sumasamba po tayo sa Kanya. So, pag sinabi natin we love God, lahat tayo sinasabi natin we love God, meaning we trust Him. Nagtitiwala po tayo sa Kanya over our feelings and limited capability. Tama? Pag nire-renew natin ang isipan natin at kinoconnect natin sa Creator natin, we are worshiping Him. Sinasamba po natin sa Kanya kasi ang ina-utter po natin, ang ini-input natin sa isip natin, what's the Word of God says through the power of the Holy Spirit. Now, pag sinabi natin, I love you, Lord, we love you, Lord, and generally, tayo po as corporate, we love you, Lord, meaning we are trusting Him all over above doon po sa ating pong emotions and our capability. So ganun ang ibig sabihin po pag nagmamahal po tayo sa Diyos. And when we renew our mind, we are conforming no longer to this world, but we are conforming to the image of God. We are not conforming to this world, its distraction, or even yung mga kasinungalingan po ng mundong ito na ginagalawan po ng bawat isa sa atin. So yun po yung ibig sabihin po ni Paul sa atin na kailangan mag-renew tayo ng mind. So, para po ma-illustrate po ang points nito, sabi po ng Romans 8:5-6, those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Pag ang iniisip mo kung namumuhay ka sa laman at ang nilalagay mo sa isipan mo ay patungkol sa mga laman, so ang sabi dito, namumuhay ka sa laman. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. Napakalinaw po ng pagkakasabi po ni Paul dito po sa Romans 8:5-6. Ibig sabihin, mayroon tayong free will to choose, pero wala tayong kapasidad na piliin yung possible
consequence of what we choose. Kung anong pinili natin desisyonan. Kasi sabi niya, kung ang pinili mo ay ang katawan, laman, ang dulo nito ay kamatayan. So hindi mo pwedeng piliin, bagaman pinili ko yung para sa laman, pero ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Hindi po ganon. Pag pinili mo naman ang Espiritu ng Diyos, ibig sabihin, lagi kang magsasabit sa kanyang kalooban, lagi kang makikinig sa kanyang mga still small voice. Yung instruction po niya, meaning siniset mo yung isip mo para po doon sa buhay at kapayapaan. So ganun po yung ibig sabihin na napakalinaw po ng pagkakasabi po sa atin. Kaya po, when we set our mind on the Spirit, we will begin to experience life in our thoughts. So, napakahalaga po. Kaya po, mahalaga yung araw-araw na pagre-renew sa Espiritu ng Diyos at sa Kanyang salita because ito yung magbibigay po sa atin ng gabay throughout the day para alam natin who you are in the presence of God, who you are as a child of God. So dahil alam mo yung identity mo, matibay yung pagkakaunawa mo sa identity mo kasi nag-renew ka on that day, on the very sa imagang yon. So alam mo yung position mo ngayon. Kaya anuman po yung mag-cross sa iyo ng mga pagsubok sa buhay, anuman po yung mga mag-cross sa iyo, mga sasabihin ng mga tao sa paligid mo na hindi ka gusto. Maaring may mga dahilan siya kung bakit hindi ka gusto, but because you are founded with the Word of God, you know your position, you know your identity, you know who you are, and God's grace, hindi ka matitinag. You are not being intimidated of those words at di ka nun mai-influensahan. And that's why renewal of the mind is on a daily basis po. Doon po pumapasok ang daily devotion natin. Doon po pumapasok ang spending time alone with our God. Enough time, not just yung natitirang oras po natin, but enough time to spend alone with your God, talking to Him, worshiping Him, reading His Word, waiting for the instruction of God through the guidance of the Holy Spirit. So ganun po ang sinasabi po dito sa atin, kasi binigyan tayo ng pagkakataon. Kaya sabi nito, our way of thinking will be transformed. Yung paraan daw po ng ating pag-iisip ay mapapalitan pag tayo po ay nag-conform sa pattern ng salita po ng Diyos, mapapalitan ito from being negative and sabi natin, being destructive to positive and responsive to God's boundless love and grace. You see, napakahalaga pala nung renewal of your mind. Napakahalaga pala nung setting the new mindset every day of your life sapagkat ito talaga ang magdidictate kung ano magiging kalalabasan mo at the end of the day. Kasi ang preparation natin every day, that's why kaya ang tinuro sa atin ng Panginoon, give us this day our daily bread. Hindi po ang panalangin ng give us our bread for the entire year. No. Kaya ganun ang panalangin. Kasi di ba sabi ng mga apostol, Lord, teach us to pray. How to pray? Sabi ng Lord, ito yung ganitong panalangin. Di ba? Give us this day our daily bread. So ibig sabihin, yung pag-renew natin, yung paghingi natin sa Lord must be on a daily basis. Pag pinagpala ka ngayon, feeling mo marami ka ng pera, hindi ka nalalapit sa Diyos the next day. Busy ka na kung saan ka pupunta ako sa ganito. But if you know your identity and position, na kaya ka nagtatagumpay just because of the loving kindness and the grace of God, hindi mo ini-neglect ang presence ng Lord every day of your life. You will always renew your mind on a daily basis. Ganun po yung ibig sabihin po sa atin ng Panginoon. So, bakit po? Kasi kung ano yung pinili nating paniwalaan at pagkatiwalaan will impact every area of our life. Tama? Every area of our life for either good or bad. So kung ano yung pinaniniwalaan mo, kung ano yung tinatawag natin na nilalagay mo sa isip mo, ito yung mag-i-impact sa'yo kung paano ka mamumuhay at kung ano ang tingin mo sa iyong buhay. It's either positive or negative. So, in light with the incredible promises of God, so titingnan po natin dito, how can we experience the fruit of the renewing of our mind? So tingnan natin, paano natin ma-enjoy or paano natin mararanasan ang bunga po ng renewal of the mind or how can we continually, magtutuloy-tuloy po tayo, na iset po natin ang ating mga isipan on the things of the Spirit.
So isa-isahin ko po, meron lang po ako ditong 4. How can we experience the fruit of renewing our mind? Number 1, for you have to make time. You have to make time to open your mind and heart to Scripture every day. Basic na basic po sa ating pong mga Kristiyano. You have to make time to open your mind and heart to Scripture day. Because the best time to experience renewal in our mind is when we first wake up. So ang pinakamagandang oras daw at panahon ng pagre-renew ng ating isipan ay yung paggising po natin sa umaga. Yun po yung pinaka-best po. That's why sabi rito, you have to make time to open your mind and heart to the Scripture of God. Every morning, we can lay the foundation. Bawat umaga po, pwede tayo mag-lay ng foundation for what we believe and how we'll think for the rest of the day. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng free will eh. Kaya nasa iyo ngayon yung pagpili. Paggising mo sa umaga, anong gagawin mo? Are you going to lay the foundation na isiset mo ang isip mo patungkol sa salita ng Diyos and that's good for you? Or ikaw naman ang pinili mo pagising mo sa umaga dahil napagod ka kagabi, bangon ka, takbo ka sa CR, ligo ka, takbo ka, layas ka na sa bahay mo without saying any prayer and without looking at the book of life and asking the Holy Spirit to guide the entire day. Kaya po, magtataka ka pa, bakit kaya ganito nangyayari sa akin? Ganyan talaga mangyayari sa atin because hindi tayo nakapag-lay ng foundation natin on the very first day of that, very first hour of that day. So ganun po yung nangyayari. Kaya po, sabi rito, make time to open your mind and heart to Scripture every day. And the best time is yung first na paggising mo sa umaga. Alam ko, ang ilan po sa inyo ay nagdi-devotion po kayo ng night. But then again, the Word of God says in Joshua 1:8, meditate the Word of God day and night. Day and night. Because ang best renewal nga, sinasabi natin, is the first wake up. That's early in the morning. Maliban na lamang po kung baliktad po ang time mo. Panggabi ka nagtatrabaho, di ba? Tulog ka ng umaga, so maiintindihan siguro ng Lord yung sitwasyon mo. Di ba? Babaliktarin mo naman, night and day, instead of day and night. Pero ibig sabihin, every time na mayroon kang, basta paggising mo sa umaga, you have to consult your God. He is the author and perfecter of your faith. So therefore, you have to consult Him. Iko-consulta po natin siya para po, sabi nga doon sa Mastering the Process, na sa shielding night po natin for 5 days, para po yung lahat ng plinano po natin for this entire year 2024, hindi lamang po natin siyang matagumpay na sisimulan, kundi matagumpay po din natin siyang tatapusin. And the only way to finish what we started is to have a renewal of your mind on a daily basis. Tama? Araw-araw. Para nare-remind ka lagi doon sa mga responsibility na mayroon ka, nare-remind ka rin doon sa mga favor ng Diyos na binigay sa'yo, nare-remind ka rin doon sa mga goals and plans na sinet mo before the eyes of God. Kasi sabi ng salita ng Diyos, the people plan or the man at ang tao nagpaplano, but ang katuparan po nito ay nasa kamay ng Diyos. Minsan ang mga plano po natin, or madalas sa mga plano natin, hindi ito yung nais ng Diyos. But when you are always considering every day of your life na makipag-usap sa Diyos, that's your daily routine, that's your intentional na pakikipag-usap sa Diyos, kahit sa simula mali yung plano mo, I believe, i-reveal ng Diyos yung tamang plano na nararapat para sa iyo according to the path na iniligay sa iyo ng Diyos, according to the purpose that kung paano ka nilikha ng Diyos, according to the design and talents and ability na binigay sa iyo ng Diyos, even spiritual gifts na binigay niya sa iyo nung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So, i-align po niya doon. Kasi minsan marami tayong gustong gawin. Pero yung mga gusto natin gawin, hindi siya naka-align sa gifts na binigay sa atin ng Diyos. Therefore, at the end of the day, or even at the beginning pa lang, or even at the middle, nag-i-struggle tayo. Because mali yung point of reference natin. Magtatayo ka ng negosyo ng construction, pero wala ka naman idea sa engineering. So mag-i-struggle ka talaga. That's why, pag nanalangin ka, i-realign ng Diyos ang isip mo.
pwedeng magtuloy ka pa rin dyan kasi yun yung gusto ng Diyos para sa iyo, pero pabigyan ka ng mga tamang tao na tutulong sa iyo to guide you on that path. Right? Ganun po yun. So, hindi yan mangyayari without consulting God on a daily basis. Kaya po yun yung ginagawa natin, spiritual preparation. Nagko-consult tayo sa Lord, nagko-courtesy call tayo sa Kanya because the context of the responsibility that God has given to us for this entire year is napakalawak. Kingdom of God knows no bound. Meaning, nire-require po tayo na lahat po tayo ay talagang magsikap po na makapagdala tayo ng kaluluwa sa Diyos because His kingdom has no bound. Parang walang pinagkaiba ito dun sa hindi mo kasalanan, pinanganak kang mahirap, pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na. Kasi walang boundary po yung biyaya ng Diyos. Di ba? Walang boundary. Kaya ka namatay mahirap kasi nagtamad-tamad ka or wala kang ginawa para ma-improve, ma-level up ang estado ng buhay mo. Knowing the fact na anak ka ng Diyos. Di ba? Kaya nga po, hindi kami naniniwala, kami mag-asawa, by the wisdom of God, hindi kami naniniwala na pag pastor ka, mahirap ka. Because that's not the Word of God says. Sabi ni Paul, alam natin mahirap ang buhay ni Paul, pero nasabi niya sa kanyang salita, na sinabi po, inspired by the Holy Spirit, naranasan kong managana, hindi laging mahirap, naranasan ko rin maghirap. So ibig sabihin, pag anak ka ng Diyos, hindi totoo na straight lang na mahirap ang maging pastor, mahirap ang buhay ng pastor. Hindi. Kasi tapos i-declare mo that our God is the owner of heaven and earth. He is our provider. Pero yung buhay mo ay hindi nagsasalamin dun sa sinasabi mo. You are being, kumbaga, dinadaya ka ng demonyo. Sasabihin sa'yo, okay lang, pastor ka naman, mag-stay ka na lang sa kalagayan mo. Ganun talaga mga pastor, mahirap. At pag in-observe yung mentality na yan, at hindi ka nagre-renew every day of your life, magiging belief mo yan. Ay, gano'n naman talaga eh. Kaya kung gusto mong yumaman, huwag kang magpastor. Gano'n na maririnig natin. So hindi mo na ngayon ikaw consider ngayon bilang kabataan na magpapastor ako. But of course, hindi tayo magpapastor para magpayaman. Pero naniniwala po tayo, kaya tayo magpapastor or kaya tayo maglilingkod sa Diyos sapagkat yun yung tamang gawin natin. At naniniwala tayo na ang Diyos nagplano ng maganda para sa atin bago pa niya tayo pahintulutan maipanganak sa mundong ito. Therefore, wala tayong dapat pag-alalahanan. Pero having this kind of mentality na pag-pastor ka, mahirap ka, medyo mali yung foundation mo. So you have to renew your mind through the leading of the Holy Spirit and through His Word. Ganun po yun. Yun lagi yung pag nakakasama po namin mga pastors, kami ni Pastor Gracia with God's opportunity, lagi namin yung sinasabi. Yes, marami rin kaming struggles in life, madami rin kaming mga pangangailangan, pero tumatayo kami sa salita ng Diyos at hindi kami umaalis doon because naniniwala kami one of these days, in God's perfect time, dahil nakatayo kami sa pundasyon ng Kanyang salita, mangyayari sa amin kung ano yung pinaniniwalaan namin. Amen? Worst comes to worst, wag man mangyari sa amin. Pero ang pinakamaganda, tama ang ginawa namin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, sabi rito, our only knowledge based on God's Word will produce a genuine experience of God and His power to renew us. So, only knowledge based on God's Word. Yung kaalaman lamang patungkol po sa salita ng Diyos ang magpuproduce ng dalisay na karanasan mula para sa Diyos para ma-renew po tayo ng Kanyang kapangyarihan. So, parang yung sinasabi natin na it's okay to listen to the Word of God. It is okay to read the Word of God because hearing the Word of God comes the faith. Yun sabi ng salita ng Diyos. But transformation, remember this, after salvation, spiritual growth begin. Ibig sabihin, nung time na tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, natanggap mo ang kaligtasan. But on that very day, on that very moment, yung spiritual growth mo ay nagsisimula na. So walang paglago kung walang paghihirap. Amen? Kaya sinisimulan kayo ng Diyos na ilatag doon sa proseso
process. Dinalagay ka ng Diyos sa process. Ipaprocess una yung karakter mo, ipaprocess yung mga paniniwala mo, papalitan ng Diyos unti-unti yung mindset mo na dati nakakonform ka sa pattern ng mundong ito, magko-conform ka na sa kung anong pattern na sinasabi ng salita ng Diyos. Ganun po yung mangyayari po sa atin. So, sabi natin, ang paglago po ay nakadepende hindi lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Faith comes from hearing the Word of God, but transformation, changed life comes from understanding the Word of God. Kaya sabi rito, knowledge based on God's Word will produce genuine experience of God's and His power to renew us. So kailangan natin mga kapatid, intindihin natin ang salita ng Diyos. Iyon yung reason kung bakit nag-aaral tayo at umaatin tayo ng mga discipleship making. Amen po. Kaya tayo umaatin po ng mga cell group kasi doon somehow na-explore at natatanong natin yung mga hindi natin naiintindihan at sa biyaya ng Diyos, doon sa cell group leader natin, na-explain niya. Kung hindi man siya yung ma-explain on that day, naniniwala ako pagbalik niya, bit-bit na po niya yung karunungan na nagmumula sa Diyos para ipaliwanag sa iyong bagay na hindi niya nasagot last week. Amen? Because it is from the understanding of His Word that transformation comes. Hindi po tayo mababago, hindi po tayo malalago without understanding the Word of God. And to understand the Word of God, nagsisimula yon for making time to open your mind and heart to the Scripture of God every day of your life. Ganun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. And secondly, paano natin mararanasan ang bunga po ng renewing of our mind? Sabi rito, you have to read the Scripture while listening to the Holy Spirit. Very, very detailed po. Hindi ka lang nagbabasa ng salita ng Diyos just for you to inform. Ang ating pong purpose in reading the Word of God, not to be informed, but to be transformed. Okay? Hindi ka nagbabasa ng Bible para mayroon kang ibabato doon sa mga tao na nakakausap mo, to debate. That's not the purpose of reading the Word of God. The purpose of reading the Scripture is to have a fellowship with your God. Magpe-fellowship ka sa Kanya. That's the form ng pag-communicate nyo sa isa't isa. Kasi doon siya nagsasalita eh. Sabi ng salita ng Panginoon, the Word of God is living and powerful. So, pag nagbasa ka ng Bible, you have to listen to the helper that God sent to us after Jesus Christ ascended to heaven. That is the Holy Spirit. So, ibig sabihin, lalapit tayo sa Espiritu ng Diyos. Holy Spirit, nandito po ako, magbabasa ako ng iyong salita. Help me to understand the detail of your word na pwede ko pong magamit sa buhay ko. By heart and intentional. Siguro sa simula mag-struggle ka. Pero as you consistently doing that, I believe, magbibuild ka ng momentum na naiintindihan mo na po yung sinasabi ng salita ng Diyos. And because you have this kind of purpose na makilala mo ang Diyos sa malalim na kaparaanan, magkakaroon ka po ng paglago. Amen po. Kasi nakikinig ka sa Espiritu ng Diyos. Scripture will come alive when you spend time reading it and with the guidance and teaching of the Holy Spirit. Sabi ng John 14:16-17, I will ask the Father and He will give you another helper to be with you forever. Even the Spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him. You know Him for He dwells with you and will be in you. Sabi ng ating Panginoon, si Jesus Christ ang nagsabi nito eh. Paraphrasing galing ito doon sa kanyang pag-akyat sa langit. Mabuti na ako'y aakyat, babalik sa langit, aakyat ako, paraphrasing. Sa pag-akyat ko sa langit, hihiling ako sa aking Ama para ipadala sa inyo ang katuwang, ang katulong, sabi niya, na magiging sa inyo magpakailanman. Ibig sabihin, hindi kanya iiwanan. Even the Spirit of Truth, sabi niya, na ang mundong ito ay hindi nila natatanggap at hindi nila nakikita. Pero ikaw, alam mo siya, which is the Holy Spirit, pertaining to the Holy Spirit. Why? Because you have received Jesus Christ as your Lord and Savior eh. So, you know Him, and tandaan mo na nagdidwell siya sa'yo. Because sabi ng salita ng Diyos, did you know that your body is the temple of the Holy Spirit? So, ibig sabihin, tayo pong mga Kristiyano, na nagbabasa ng salita ng Diyos, we can assure, may assurance po tayo na pwede natin hingin ang pagturo ng Espiritu ng Diyos
habang nagbabasa tayo ng salita para maunawaan natin because naniniwala tayo sa pag-unawa ng salita ng Diyos, doon po tayo magbabago. Amen? Doon tayo magbabago, hindi tayo mababago. At malaking problema po ito pag mali po ang napapakinggan po natin doktrina. Because again, naniniwala ko dun sa sinabi ni Dr. Warren Wiersbe. Kung ano yung pinaniniwalaan mo na doktrina, yun yung magiging behavior mo. And remember, whatever behavior you have, that's will action takes place. Action, yung magiging action mo. Kaya po, mahalaga po ng Espiritu ng Diyos ang pinapakinggan natin at hinihingian natin ng tulong maunawaan natin ang salita ng Diyos. At lahat tayo na nagsuko ng buhay sa Panginoon, we have the Holy Spirit. Because your body is the temple of the Holy Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon. So we have to spend time allowing the Helper, the Spirit of Truth, to reveal or to illuminate the ways in which He desires to apply Scripture to our life. Kasi hindi natin alam kung paano i-apply ang salita ng Diyos eh. So we have to ask the Holy Spirit, saan ko po ito pwedeng gamitin sa area ng aking buhay? So I believe, magre-reveal at mag-i-illuminate ka, i-enlighten ka ng Espiritu ng Diyos at ipapakita sa iyo. And ask the Holy Spirit as your teacher habang nagbabasa ka po. That's number 2. Number 3 po. Number 3, live in obedience to God's Word. You have to live in obedience to God's Word. Paraan po ng pagturo sa atin ng Espiritu ng Diyos. Di ba? You have prayed. Lord, Holy Spirit, help me to understand your word kung saan ko ito i-apply sa buhay ko. So, ibig sabihin, ang paraan ng pagsagot ng Espiritu ng Diyos in a form of obedience. Pag may nabasa kang salita ng Diyos at talagang paulit-ulit siyang nagpapakita sa iyo at malalim yung conviction mo na ito yung salita ng Diyos sa iyo, the only way para malaman mo na ito ay para sa iyo, you have to put it into action. You have to live it in obedience. Pamumuhayan mo to. That's the way the Holy Spirit responded. Kasi doon natin madidiscover. Kaya nga po, di ba, sabi natin, hindi mo kailangan magpakadalubhasa patungkol sa salvation, sa doctrine of salvation. Hindi mo kailangan magpakadalubhasa sa mga Bible verses pertaining to salvation. Kaya ka natatakot lumabas at humayo at magsalita patungkol sa pananampalataya mo kasi baka matanong ka ng mga taong magagaling at matatalino, hindi ka makasagot. And because of that, yun yung naghihindran sa'yo para tumago ka na lang. Maging undercover Christian ka. Punong-puno ka ng takot. Pero para po malaman natin na tayo po ay tinutulungan ng Diyos, we have to apply the Word of God. Sabihin mo kung anong naranasan mo because that's the real experience, naranasan mo talaga. By telling them kung ano na-experience mo simula ng isuko mong buhay mo sa Panginoon, that's more than enough. And second, invite sila papunta sa simbahan. Hindi mo kailangan magpatagal pa sa simbahan o mag-aral pa ng mag-aral. Of course, kailangan natin magpa-disciple. But while doing the process of disciple making, you are doing your job by sharing the gospel of God, by sharing your experience in meeting and encountering your God. Ganun po yun, kasimple po. So hindi natin gagawin ka-complicated. Hindi mo kailangan magbanggit kasi ang problema pa nga, magbabanggit ka ng ganon, mamaki-question ka pa. Sabi ko nga sa inyo, simple lang naman ang hinihiling ko sa inyo. Yung mga kilala ninyo, invite nyo lang. Attend ka naman, baka wala kang ginagawa. Of course, binabaka pa natin siya ng panalangin. So, ibig sabihin, kasi doon po sa pagsunod po natin, doon natin mararanasan at doon natin ma-experience yung anointing ng ating Panginoon. Tama? Bakit kanya bibigyan ng anointing kung hindi mo naman siya gagamitin kasi hindi ka humahayo? Hindi tayo pwedeng mag-ipon ng anointing. Ang anointing renewed on a daily basis. Sabi nga po ng isang pastor, sabi ni Pastor Vlad, tsaka ni Pastor David Diga Hernandez po, ito yung mga tao po na grabe yung anointing mula po sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Sabi nila, if you want anointing from the Lord, if you want anointing from the Holy Spirit, go out and preach the gospel of God. Why? Because pag ginawa mo yon, alam ng Diyos na kailangan mo ang kanyang pagsama, kaya sasamahan kanya.
Pero kung nasa bahay ka lang, you are asking, Lord, pour out your Spirit unto me, pero hindi ka naman lumalabas para mag-share ng gospel, anong ipo-pour out sa'yo? For your personal consumption? No. Spiritual gifts, binigay sa atin ng Diyos for edifying the church, not for yourself. To edify the church, that the main purpose of spiritual gifts, the anointing of God. Ang purpose niya para ma-edify, ma-strengthen ang body of Christ. So hindi ka makakatanggap ng anointing kung nakaupo ka lang lagi sa opisina mo, pero binigyan ka na ng Diyos ng opportunity sa mga tao na para i-share mo yung karanasan mo. Para tayong nakatali ang ating mga bibig. It's about time na ipakita natin yung ating pong pagiging Kristiyano. Because kingdom of God knows no borders. Kahit sino pwede niyang gamitin. For as long na we have the willing heart to be used by God. Amen po. Yun po yung sinasabi po sa atin ng Panginoon. So, dito po, yung Bible po is not just merely a historical Bible, but a book full of practical and applicable truth na meron siyang ability na baguhin po ang ating buhay. Kung ganun pala ang kanyang kapasidad, bakit natin siya tinatago? Di ba kinanta natin, I will not be quiet, sabi doon, my God is alive. How I will keep it inside? Di ba? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Paano ko siya pananatilihin lang dito na nakatago? Kung alam ko naman siya'y makapangyarihan at buhay. The Word of God is alive and powerful, so I needed to share by simply sharing my experiences or naranasan ko when the time I personally encountered my Creator. Ganun lang naman kasimple. Ang ginagawa natin, invite nyo nga lang, hindi na nga kayo mag-share ng experience ninyo pag binigyan lang kayo ng opportunity ng Lord. Pero ang pinakamahalaga, nagyayaya kayo. Nagyayaya kayo. Kung hindi yun yung takbuhin ninyo at mayroon mga leaders na naka-assign na para mag-disciple, then be it. Pero lahat po tayo na nakakilala sa Panginoon, mayroon tayong trabaho na kailangan maranasan ng iba ang kaligtasan, naranasan natin by inviting them sa gawain po ng Panginoon. Tandaan po natin yan. And of course, we have to renew that mindset na hindi tayo naghihintay ng langit lang. Nawa, pagdating ng langit, matyaga tayong gumagawa ng paraan para maraming makarating sa langit. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi rito, when we open our heart to God's Word and choose to believe it, kung paniwalaan natin, and we will experience transformation. Okay? Kasi pag nagbasa ka ng Bible, pinaniwalaan mo siya, ang kasunod doon, pagsunod. Tama? Pag sumunod ka na, doon mo ngayon mararanasan ang katotohanan na nagbabago ito ng buhay. Halimbawa, nakapakinig, di ba parang simple illustration ng salvation? Nilatagan ka na napakasarap ng pagkain. Nakatingin ka. Hanggat hindi mo tinitikman ang pagkain, hindi mo madidefine na masarap or masasabi na masarap ang pagkain. At hindi mo mararanasan ang sustansya niya kasi hindi mo nga siya tinikman. So ibig sabihin, pag naniniwala ka na masarap yung pagkain, ang kasunod niyan, kakainin mo. Right? Kung naniniwala ka na pinili ka ng Diyos para may ma-impluwensyahan kang tao na makakilala sa Kanya, susunod ka sa Kanya by simply inviting them sa gawain po ng Panginoon, kahit every Sunday. At sama-sama natin ipanalangin na nawa. Kasi ang Diyos ang nagbabago ng buhay eh. Ang trabaho lang natin, maging vehicle tayo ng kaligtasan ng Diyos na madala natin sila dito. Kasi wala nga silang mentality, hindi pa nila naaabot yung kaisipan na kailangan ko ng kaligtasan. Because sarado nga ang spiritual mind nila. Na tayo yung mga bukas, ang gagawin lang natin, yayain lang natin sila. Pagdating dito, let the Spirit of God touch their heart. Kahit ano po yung mensahe ng pastor, ako po yung naniniwala na kapag inayo na at takda na ng Diyos na maligtas ang isang tao, kahit po ang preaching is all about tithes and offering, I'm sure mariligtas siya. Kasi somehow, mayroon siyang mapapasadahan doon sa tinuturo niya na mag-strike sa puso ng tao na yun because that's the right time and perfect time of God na ang tao na yun makakilala sa Panginoon. Ginamit ka para dalhin lang po siya sa ubasan. Dalhin mo siya sa cell group. Dalhin mo siya sa Bible study. Ang daming paraan. Kung ayaw yung sumama sa simbahan, kasi parang ang context baka lumagpas ako langit,
Di ba? Ganun po ang mentality, kaya naaayaw sa'yo sumama. Pero may mga Bible studies tayo. Why not convince them? Then sabihin natin sa mga cell group leader, meron po akong bagong i-invite para naman siya makapaghanda, para matulungan natin at the end of the discussion, may pahayag natin sa kanya yung promise ng Lord about salvation. Ganun eh. Pero mangyayari yon pag tayo po ay nagre-renew sa Diyos every day of our life. Kasi may pinapaalalahanan po tayo ng Lord araw-araw po. So, sabi rito, when we obey God's commands, we will bear incredible fruit in our life. Sabi rito, God's word is meant to direct us to the abundant life He has planned for us. Yung salita ng Diyos, ang plano, ang purpose nito, kaya binigay sa atin, para dalhin po tayo doon sa lugar na inhanda ng Diyos para sa atin. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord of hosts. Plans to prosper you and not to harm you. Sabi ng John chapter 10, number 10, letter B. Sabi ni Jesus Christ, napunta ako dito para hindi ko lang kayo bigyan ng buhay, kundi buhay na ganap at kasiyasiya. So hindi yan mangyayari lahat if you will not obey the word of God. Pinaniwalaan mo pero hindi mo naman sinunod, walang effect yan sa'yo. So sabi nito, God's word is meant to direct you to the path ng abundant life na plinano niya sa atin before niya tayo ay create. So God's word, yun yung pangako ng ating Panginoon. So we have to choose to believe God's promises. And then the last one, huli na po, we have to see ourselves or see yourself in light of God's word. Lagi natin titingnan ang sarili po natin sa liwanag ng salita ng Diyos. Huwag mong titingnan ang identity mo at pagkatao mo sa sinasabi ng mga taong maaring malapit sa iyo, maaring mga tao na kaibigan mo, kasi limited po. Of course, maaring makakatulong kung mahal ka nun, pero kung naiinggit sa iyo yon, mas lalong wag mo siyang pakikinggan because it will not help you. So, see yourself in the light of God's word. Sabi rito, we have to choose to believe God or not. We have the free will. But the Bible says, sabi niya, yung incredible things about our identity in Christ. Ano bang identity natin sa Panginoon? 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Makasalanan ka, totoo. Makasalanan tayong lahat. Wala tayong pag-asa kung titingnan. Totoo po yun. But when the time Jesus Christ died on the cross, for the intention na para iligtas ka, at na-recognize mo yun, tinanggap mo siya, binigay mo ang buhay mo sa Kanya, nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, ito na yun ang condition mo. Your identity in Christ, you made righteous before the eyes of God. Kahit hindi ka karapat-dapat, that's why grace nga ang tawag doon. Grasya po ng Diyos, kaya po tayo ng ganon. So, ibig sabihin, ang Bible po nagsasabi that as a child of God, we are worth to the death of the Lord Jesus Christ, that we are now free from the bondages of sin and the bondages or influence of this world. Kailangan lang natin sundan ang salita po ng ating Panginoon. So sabi rito, but in order for us to experience the fullness of what Scripture says, we must renew our way of thinking to be like Christ. Mahirap ba mag-renew ng pag-iisip na maging tulad ni Kristo? Hindi. Why? Kasi sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 2:16, hindi ko na ilagay, we have the mind of Christ as born in the Spirit. Lahat daw po ng tao na pinanganak na po sa Espiritu, pag sinabi pinanganak sa Espiritu, tinanggap si Kristo bilang Panginoon niya, tagapagligtas. Mayroon na siyang mind of Christ. So therefore, dahil may mind of Christ ka na, kayang-kaya mo nang i-renew ang isip mo. But of course, may mga gagawin kang proseso. Yun nga yung mga sinasabi ko po sa inyo ngayon. The 4 principles on how you are going to experience the fruit of renewing of your mind. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Kaya po panghuli, sabi rito, to experience daily renewal from God, we have to set our mind every day on the things of God. Every day. Not every year, but every day. Set mo ang isip mo patungkol po sa mga bagay
na sinasabi ng Diyos patungkol sa iyo. Isat mo ang isip mo sa mga bagay na ipinangako sa iyo ng Diyos. At di mo yan malalaman nang hindi ka magbubuklat ng Biblia para turuan ka kung anong para sa iyo. Next, read Scripture with the help of the Holy Spirit. Again, sabi ko nga sa inyo, ang transformation comes from understanding the Word of God. And the only one who will help us to really understand the Word of God in its context is the Holy Spirit. Of course, ginagamit ng Diyos yung mga kapatid natin para ipaliwanag sa atin. Pero sabi ko nga, mag-ingat tayo. Kasi may mga interpretation na sarili na po nilang ideas yun. At kapag yun yung napakinggan mo, yun ang magiging belief mo, yun ang magiging behavior mo, yun ang magiging action mo. That's why, mas maganda, habang nakikinig ka sa kanila, isubmit mo sa Espiritu ng Diyos para ang Espiritu ng Diyos ang mag-confirm sa iyo na yung sinasabi sa iyo ng tao na yon, bagaman pagpakilala siyang nakakakilala sa Diyos or pastor siya, nag-conform or nagsabi ang Espiritu ng Diyos na tama yung sinasabi niya. And of course, hindi yan pwedeng mangyari kung wala kang everyday na pakikipag-usap sa Diyos. Because the only way para makilala mo ang Espiritu ng Diyos, you have to dwell in His presence every day of your life. Amen po. And then the third one, walk in obedience to God's word. And the last one, sabi niya, see ourselves as God does. Tingnan mo ang sarili mo kung paano ka tinitingnan ng Diyos. Ang ganda, di ba? Hindi mo na tinitingnan ng sarili mo base sa sinasabi ng iba. Base sa circumstance na pinagdadaanan mo. Base sa sitwasyon mo ngayon kung saang pamilya ka ipinanganak. Kasi wala tayong karapatan pumili ng magulang na lalabasan natin. Pero dahil ikaw ay nakakilala sa Panginoon, mayroon ka ng karapatan pumili ng magiging buhay mo by submitting your life to the will of God. At sabi, ang plano ng Diyos sa atin ay mabuti because God is good all the time. Maganda ang plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya sabi rito, hindi ko na nilagay. Kapag ginawa natin ang bagay na to on a daily basis, sabi niya rito, our entire outlook on life, yung totality po ng buhay, ang tingin na po natin sa Kanya will be one of contentment. Pag sinabi contented ka, according to the will of God, hindi ka dadapuan ng inggit. Hindi sa'yo dadapo ang spirit of jealousy. Wala kang ganon because the entire outlook of your life nakabase po sa salita ng Diyos and you have this kind of joy, the unspeakable joy. Second, yung purpose, malinaw sa yung purpose mo, the reason why you are waking up. Bakit mo ginagawa ang bagay na ginagawa mo ngayon? That's purpose. Bakit ka pumupunta ng simbahan? Bakit ka nag-share ng gospel of God? Bakit ka nagbabasa ng Bible? What's the purpose? The purpose is to know your God. Bakit ka nag-share? Because yung second purpose mo is to make known your God to other people. That's the two purposes of our life na kailangan natin pag-igihin. At lahat po ng ibang mga purposes sa personal po natin, it follows. And it will fall. Magbabagsak na lang po yun doon pag yun po ang inuna natin dalawa. And because of that, yung outlook po natin ay lagi tayo nakatingin doon po sa bagay na alam natin pagkakatiwala sa atin ng Diyos. Mai-experience din po natin not only the season of wilderness, but even the season of the promised land. Amen? Pag naglilingkod ka sa Panginoon ng totoo and you are trained and you are disciplined yourself to really try the best that you can to really read the Word of God, study it, and submit to the leading of the Holy Spirit. I believe, ngayon, maaring ang season mo is wilderness. Tagtuyot. Pero there will come a time, in God's perfect time, that you will also experience the season of abundance. Diba sa beginning of this year, ano ang time ang sinabi natin? God crowned every year with His favor. And even at the rough road of life, abundance always comes. Kita niyo yon? Sa atin pala mga Kristiyano, it is not the year of the dragon, but it is the year of God's favor. Kaya kahit magdanas ka ng paghihirap, on the rough road, abundance of God will still overflow. Yung sinabi po sa salita ng Diyos, kahit disyerto, magbubukal ng tubig.
pag kailangan kanyang painumin. And that's how the Word of God, that's why ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. But it's up to you to believe because you have the free will to choose. Kaya po ang lagi ko pong pakiusap sa inyo, isang matibay na paraan na nagsasabi na ikaw ay may relasyon sa Diyos is you have this kind of urgency na magdala din ng kaluluwa pabalik sa Diyos. Yes, kulang ka po ng kaalaman patungkol po sa salita ng Diyos. Uulit-ulitin ko po sa inyo at hindi ko po kayo titigilan. Please, in your own little capacity, meron po kayong mga kaibigan. Please do your job by inviting them to join sa mga gawain po ng Panginoon. In that, nagagawa po natin ang part natin. Alam niyo po, pag nagawa po natin yan at mayroon po tayo kahit isang tao po na nakita natin, nakakilala sa Panginoon because sumunod tayo sa ginawa, sa invitation na yan, alam niyo po, yung pakiramdam po is priceless. Pakiramdam po is priceless. Lalo na po yung tao na in-invite mo ay nakita mo naman sa pang-araw-araw na buhay niya, grabe po yung kanyang pinagdadaanan. Pero when the time na naglakas loob ka, nayayain siya, in just few years, na-observe mo na ngayon ang pag-transition from being puro pangit ang nangyayari. Ngayon nakikita mo, nagkakaroon na ng kulay ang buhay. Kahit may problema, hindi mo naririnig nagsisigawan ng mag-asawa. Kasi naiharap na nila ng tama, nananalangin sila sa Lord pag may problema sila. Magtataka ka na. Pupuntahan mo sila sa bahay, kumusta na kayo? Salamat sa biyaya ng Diyos ang maririnig natin. And because of that, iba po ang magiging pakiramdam. Hindi yan, kakaiba yan sa achievement nung ikaw po ay na-promote sa trabaho mo. Kakaibang achievement niya na ikaw po ay nakapasa sa board exam. Kasi yun talaga yung ultimate goal ng Diyos para sa atin. Magdala tayo ng kaluluwa pabalik sa Kanya. Amen? Yun yung pagkatao. That's the higher calling sa atin. Not our career, not our business, not our job. Tama yun, trabahuin natin yan because pwedeng maging vehicle yan ng Panginoon to reach out more souls, to extend His kingdom. But your first and top priority in life is to share the gospel of God. Amen po. Naiintindihan niyo po yung sinasabi ko po sa inyo. Paulit-ulit ko po yung sinasabi. 3 linggo na yata akong parang sirang plaka na sinasabi po sa inyo. And then again, I will not stop doing this. At the end of my message, giving the chance to share with you the Word of God, I will always remind you your responsibility to just please invite those people malapit sa inyo. Then tingnan natin kung paano siya babaguhin ng Diyos. Sama-sama po natin bantayan with faith and confidence that God is really alive and changing people, those who are submitting to His will. So palakpakan po natin ng Panginoon at tumayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat at tayo mananalangin. Sa oras po na ito, ano kaya sa area ng buhay mo at pag-iisip mo na kailangan mong ma-renew? And ikaw lang po nakakaalam niyan at ang Diyos. Kasi hindi naman tayo para mang-judge ng tao. But what I'm trying to say, ano yung bahagi ng iyong buhay na tila pinahihirapan ka para hindi mo magawa yung disenyo ng Diyos na nakalaan para sa'yo? Ano yung bagay na yon na grabe yung paghihirap? Gustong-gusto mo magbasa ng Bible, pero parang may kakaibang bagay na nagaganap sa'yo, tapos bigla mo nang makakalimutan magbasa. Pagising mo sa umaga, may mentality ka, magbabasa ka ng Bible, makikipag-usap sa Lord. Pero pag bangon mo, pumunta ka lang ng CR, nag-toothbrush ka, parang napalitan na agad ang isipin mo. Ano ba yung bagay na yon na nagpapahirap sa iyo para hindi mo magawa ang dapat mong gawin early in the morning ng pagising mo? Kasi ang mindset, ang ating pong conscious mind, ang dinidictate nito bilang Kristiyano, pagising ko sa umaga, magpapasalamat ako sa Diyos at magbabasa ako ng Bible. Pero bakit siya napapalitan? Dahil ba pagod na pagod ka kagabi, na late ka nang gumising, then work out mo yon. Kung hindi mo maiiwasan na mapagod ka ng gabi because that's the type of job that you have, then work out mo
yung pagising mo sa maaga. Because ako'y naniniwala, kahit pagod na pagod ka sa katawan mo, because pagod na pagod ang katawan mo sa mga trabaho mo, pero pag ikaw po ay nakipag-usap sa Diyos, I believe that God will renew your strength. I-renew. And I experienced that. I'm not telling you because ito yung nababasa ko, but personally I experienced renewal of the strength when the time I really considered and put it in my mind that early in the morning as I wake up, I will always consult my Lord at magpapasalamat sa Diyos. Kaya po, sa pagkakataon pong ito, tayo po'y mananalangin ulit. Nanawa, ipaunawa sa atin ng Diyos ano yung bagay na nagpapahirap sa atin para hindi natin magawa on a daily basis. Nakausapin natin ang Diyos bago malang tayo umalis at pumunta ng trabaho natin. At pagbalik natin, muli ulit tayo magsasabi sa Lord, salamat sa biyaya po ng maghapon. Nakabalik po ako ng safe and sound dito sa bahay. Nakita ko uli ang pamilya ko. Kahit wala kang biyaya na maiuwi. But recognizing God, even apart from blessing, grabe yan. Tagos yan sa puso ng Diyos. Di ba tayo, mga magulang, kahit wala kang binigay, pero nagpasalamat sa iyo dahil lang sa presence mo. Di ba tayo, maiiyak-iyak pa tayo? Kasi na-appreciate ng mga anak natin yung ginagawa natin. Kahit wala tayong financial na bagay, material na bagay na binibigay sa kanila. Same thing with God. Kung sa ngayon, nasa season of wilderness ka, wala kang natatanggap na biyaya, just say, thank you, Lord. Kasi buhay pa rin ako. Nakakasurvive ako sa season of wilderness na to. So na-appreciate ng Lord yung pagpapasalamat natin. At mamapansin mo, unti-unti, nagpapalit na pala ang season mo. Tumatawid ka na doon sa wilderness. Tinatawid mo na yung, malapit ka na palang makatawid doon sa Jordan River. Kasi nandun ka na sa bukana po ng Promised Land. Kaya lang, pagpasok po sa Promised Land, may battle. And the only way to win the battle is to dwell always in the presence of the Holy Spirit. Para ma-dominate natin yung pangako ng Diyos, yung biyaya ng Diyos na para talaga sa atin. Amen po? Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala. Salamat po sa pagkatunay, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na lagi hong nagtuturo po sa amin upang patuloy, Lord, na maunawaan po ang iyong salita. Lord, ano man po yung bahagi ng aming buhay na nagpapahirap sa amin na hindi po namin na-identify para po lumapit po sa iyo at i-prioritize ka namin. Lord, tulungan nyo kaming ma-recognize po namin ito. At ang sa gayon, Panginoon, the moment we recognize it, Lord, right now, Lord, nawa, ma-recognize po namin ito. Sapagkat wala naman pong limitasyon sa iyo, Panginoon. You can expose unto us yung mga ginagawa ng kaaway sa buhay namin na parang hindi namin nakikita. It will expose in the light of your words, Panginoon. At nang sa gayon, the moment, Lord, na nakita po namin ito, give us, Lord, the heart of submitting, Lord, doon po sa kalooban po ninyo. Huwag na po kami mag-resist, huwag na po kami mag-alinlangan, kundi radically, Lord, we will change. Radically, we will obey because alam namin ito yung tama na dapat namin gawin. Ang sa gayon, Panginoon, ang lahat po ng plinano namin this year, ang lahat na gusto po namin matapos this year, ay hindi lamang po namin masisimulan. Kundi at the end of this year, Lord, alam namin natapos namin ito with flying colors, O God. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito, sapagkat alam namin, Ikaw po ay nandyan lagi, nakaantabay sa amin. Sabi sa iyong salita, Lord, if we draw near unto you, you will draw near unto us, Lord. Ay, Lord, patuloy kaming lumalapit sa inyo. Sakupin kami ng Panginoon ang iyong kapangyarihan. At patuloy, Lord, lusawin mo po ang mga pangit sa buhay namin as we draw near to you, Lord God. Nang sa gayon, mapalitan ito, Panginoon, ng nararapat na nagmumula sa iyo, Lord. Basagin mo kami, Panginoon, kung nararapat kaming basagin. Nang sa gayon, sa pagbuo niyo po sa amin, nandoon po ang pagbuo na nagmumula po sa iyong banal na Espiritu. Maraming salamat, Ama. Thank you for reminding us. Thank you for inspiring us and encouraging us, Lord, today. Thank you so much po, Panginoon. Sa pagpasok po namin sa panibagong buwan, bitbit po namin ang tagumpay at bitbit po namin ang inspiration na magdadala po sa amin, O Diyos, upang matapos namin ang lahat ng dapat namin gawin para po sa iyong kalawalhatian. Ama, sa iyo lamang po namin maingat po ibabalik ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen
and amen. Praise the Lord. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. At habang naghahanda po tayo sa ating pagbibigay ng ating mga kaloob at handog, so buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Lucas 6, verse 38. Luke 6, verse 38. Ang sabi doon, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. So ang pagbibigay po ng ating ikapo at mga handog ay nagre-reflect ng pagbabalik natin ng pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Dahil binabalik lamang natin yung portion, yung bahagi ng binigay niya sa atin. At ito din ay isang opportunity na ipapakita natin sa Panginoon. This is a reminder ng ating Diyos ang siyang supplier ng lahat ng meron tayo sa ating negosyo, sa ating mga trabaho, everything na pangkabuhayan natin, ang lahat ng yan ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya it is God's personal invitation for us to give para yung kanyang blessing ma-outpour, maibuhos niya sa atin. So alam natin na yung pagbibigay ng tithes and offering, ito rin yung ginagamit para ang ating iglesia, ang ating simbahan ay lalong lumakas yung kanyang mga ministry, makapunta tayo sa iba't ibang dako na kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Just to fulfill the mission and vision of God na itinawag sa atin. So, sinabi ng Panginoong Hesus na magbigay tayo sa kanyang kaharian at para hindi sa atin, kundi we are just giving back yung blessing na binigay sa atin ng Panginoon para tayo rin ay makatanggap ng siksik, liglig at umaapaw. And God will keep on pouring and pouring. So, ngayon, maniwala tayong lahat sa ating pagbibigay ng ating mga kaloob at handog na pag tayo ay nagbigay sa Panginoon, maniwala tayo sa ating pananampalataya na God will give us the blessing in return, pressed down, shaken together, and running over. So, tayo pong lahat ay manalangin. Lord, sa mga oras na to, binibigay po namin sa iyo ang aming handog, Panginoon. Tunay nga, Lord, na ikaw po, Panginoon, ang nagbigay ng lahat ng meron kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagtugon mo, Panginoon, sa pagpo-provide mo, Panginoon, ng lahat-lahat sa amin, Panginoon. At Lord, tunay nga na you will give the same measure, O Lord God, as we give, O God, to you, O Lord God. And Lord, we believe that we receive it and we act in faith, O God, in your word today. Bless us, Father, in the name of Jesus Christ our Lord. At ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. So tayo pong lahat ay lumapit sa harapan at magbigay ng ating handog. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down, the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrow, I'm trading
tayong tumayo. Purihin natin, Panginoon. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Praise the Lord. Ayan, sige po, isang malakas na palakpak po ibigay natin sa ating dakilang Diyos. Ayan, praise God sa ating pong mga first-timers. Hallelujah. Lahat po ba tayo ay pinagpala ng Panginoon Diyos? Say amen. Amen. Tingnan niyo po yung katabi niyo kung nakangiti pa yan at sabihan natin, God bless you. Ayan, praise the Lord. So tunay po na napakabuti ng Panginoong Yesus kasi ang dami nating natutunan ngayon. We have to make time to open our mind and heart to Scripture every day. We have to read the Scriptures while listening to the Holy Spirit. Live in obedience to God's Word and let us see ourselves in light of God's Word. Sige nga po, yung pinakamalakas at mataas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Sige nga po, taas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon Diyos. Let's all pray. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu. Lord, maraming pong salamat. Thank you, O God, for teaching us all today, Lord. Help us, O God, to renew our mindset, O God, every day, O God, of our lives. Lord, sa oras na to, help us, O God, to continuously be in love, O God, with your word in Jesus' name. Give us firmness, O God, in believing your word. Lord, na kung dati, we are all complaining, O God, but this time, we will endure it, O God. There will be enduring, O God, in Jesus' name. Thank you, O God, for the faith, Lord, that you alone can give us in Jesus' name. Lord, from doubting, kung dati nagda-doubt kami, in Jesus' name, trusting in you, Lord, in Jesus' name, Lord, trusting in your word, oh God, is now and will be now in each and everyone's heart, Lord, in Jesus' name. Lord, maraming pong salamat. We are even praying, oh God, for Pastor June, who shared your word, O God. Continue to bless him mightily from head to foot. And we pray, O God, that you would always anoint his lips, O God, and that, Lord, always protect him, O God, with your precious blood of Jesus. Lord, lahat po kami na nandito, lahat, Panginoon, na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, whether online or offline. Lord, we are lifting, O God, everything into your hands. Ikaw lamang ang pupurihin, ikaw lamang, Panginoon Diyos, ang sasambahin ng bawat isa sa amin. And this moment, O God, Lord, ikaw po ang nakakakita ng puso, ikaw ang nakakakita ng isipan ng bawat isa sa amin. Lord, maraming pong salamat. And as we temporarily depart, O God, in this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. Everybody say, Amen. Amen. Tapos na po ang ating gawain. Magkamayan po tayo. Hallelujah. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath God is great. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath That has breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything. that has breath Praise the Lord. Praise the Lord. praise